Isang magandang hapon po sa atin lahat mga bro. May gagawin na naman tayong amplifier. Ang brand nito mga bro ay Concert, pero maliit lang ito mga bro. Ang model number nito ay KCS-222. Ang problema daw nito, sabi na may-ari mga bro, ay sobrang hina daw, distorted daw ang tunog. Mahina na, garalgal pa. Hindi nila magamit mga bro. So para makita natin at marinig natin, power on natin, sound check natin kung talagang distorted siya. So kinabitan ko lang muna ng tweeter lang yan mga bro. Hindi ko muna kinabit sa malaking speaker. Titingnan natin kung talagang gaano ka-distorted siya. So power on lang natin. So yan, nag-power on na. Yan, nakakabit yan mga bro sa DVD. So volume natin. Yan, kung maririnig natin mga bro, napakahina. Todo na yung volume ko niyan, no? Sagad na yung volume niyan mga bro. Yung tweeter natin, may tunog pero garalgal. Tapos mahina siya mga bro. Hindi yan normal na tunog niya kung walang sira. Dapat malakas yan at malinis yung tunog. Sa right channel yan mga bro. So try naman natin siya sa left channel. Tingnan natin kung ganyan din ang tunog niya. So lilipat ko lang muna mga bro. Zero volume muna natin. Kasi ano, nakasagad na yan, no? Napakahina, tapos garalgal pa yung kanyang tunog. Maliit lang ito mga bro, pero maganda rin. Talagang mapurma ang dating. Concert na KCS-222. So ilipat ko lang sa left channel mga bro. Titingnan ko kung may tunog rin. So lipat natin. Mas maganda kasi pang-testing lang ito mga bro, yung tweeter lang muna. Just in case na may problema, hindi masisira yung ating malaking speaker mga bro. So yan, nilipat ko na sa left channel mga bro. Volume tayo. Yan, sagad na mga bro. Kaya lang wala din akong marinig na tunog. Lalapit natin sa tweeter natin na kinabit. Wala siya. Sa right naman, mayroon, kaya lang mahina, garalgal. Sa left talagang totally wala siyang tunog mga bro. Sagad na po yan. Maximum volume na yun. Wala talagang tunog tayo maririnig. So bubuksan na lang natin mga bro para malaman natin kung bakit ganun ang kanyang performance. Hindi siya normal mga bro. Alamin natin kung anong naging sira nito. So bubuksan lang muna natin mga bro. So ito mga bro, nabuksan na natin tong ating concert na gagawin. Visual check muna tayo mga bro. Ang ganda pala nitong board nito mga bro. Yung power output na ginagamit ay pang 502. 502 din na concert. Medyo malabo lang yung ano. Ang ginamit niya na output ay E1941 at saka C5198 mga bro. Matitibay na output yan. Ginagamit yan sa 502. So makita natin, makinis naman yung kanyang board dahil medyo bago pa. Iwan ko bakit ganyan ang kanyang tunog. May TV Smart ka? Smart sa ngayon wala pa boss. Naibinta ko na yung isa. Dandan ka lang pag ano. Sabihin ko lang sa'yo. Sa ngayon wala, naubos nung New Year. Ano yan? Play? O amplifier paggawa. Baba lang yan eh no? O mababa lang. 220? Mababa lang yan, sa ano lang yan, mga 250 watts. Dandan ka lang pag ano, magtanong-tanong ka lang minsan. Sa ngayon wala talaga. Equalizer wala ba? Wala din. Wala pa, naubos na. Equalizer no? May kasama ito di ba? Oo, paggawa lang yan. Ano mga ordinary lang eh no? Oo. Yung magandang klase. So tuloy natin mga bro, may nagtanong lang ng aking customer. So wala naman tayo nakitang sunog mga bro. Babayasan na lang natin, titingnan natin kung bakit ganun ang kanyang tunog. Or try din muna natin palang anuhin yung volume control, baka sa volume din na may problema. Kasi yung sa left channel wala talagang tunog, sa right naman distorted. So update ko na lang kayo mga bro, i-troubleshoot ko lang muna. Kasi medyo matagal-tagal ang laban yata nito. Yan, may
TV audio pa tayo, hindi pa tinubos mga bro. Magandang klase yan. Yung sariwa pa, pero nasira na kagad. So, tutroubleshoot ko lang muna mga bro. So, tuloy natin mga bro. Ito ating ginagawang concert na KC East DAS222 mga bro. Voltage bias muna tayo mga bro. Check natin yung bias voltage niya. Kung bakit ganun siya kagaralgal. Alamin natin kung normal ba yung voltahe niya o yung bias voltage or hindi. Kasi garalgal siya, distorted siya mga bro. So, power on lang natin. Yan, power on ha. So dito tayo sa emitter na tayo diretso mga bro. Yun, makita natin yung kanyang bias mga bro. Negative 7.29, mataas yung bias voltage niya mga bro. So kabilang channel naman tayo. Sa kabilang channel, negative 5.00. Hindi rin normal ang bias voltage nito mga bro. Dapat nito ang pinaka-normal na bias voltage nito ay negative 0.5 o 0.4. Ayun ang mga normal na bias. Hindi natataas na dapat doon mga bro. So pag ganito medyo mataas ang bias, may trouble talaga siya mga bro, mataas. Negative 7.58, 57 no, pabago-bago siya mga bro. So troubleshoot na lang muna natin mga bro, yung ating pinaka ihang muna natin lahat ng tanggalin muna natin lahat ng power output, baka may shortage or leak man kasi masyado mataas yung kanyang bias. So kailangan halugugin natin yung pinaka min amp niya mga bro, may trouble ito. Sa volume naman parang okay to kasi bago pa naman. Sa min amp tayo magpo-focus muna mga bro kasi hindi pa normal yung ating bias voltage. So update ko na lang kayo mamaya mga bro. Troubleshoot ko lang muna. So tuloy natin mga bro. Nabaklas ko na yung 4 na power output transistor niya mga bro. Na-check ko na lahat yan. Buo naman mga bro, wala tayong nakitang shorted or leak or open. Wala tayong nakita, puro buo yan sila. Ngayon, biniswal check ko uli ng maigi. Nakita ko yung fuse pala na isa nito mga bro. Ay open, pumutok pala. Hindi na siya maitim kaya hindi ganong halata. Pero itong tinister ko, ano yun? Saglit lang mga kaibigan. Mamaya na, mag-usap tayo mamaya. Tiningnan ko uli yung fuse na ito, open pala mga bro. Kaya pala mataas yung bias voltage niya. So, gagawin natin mga bro, papalitan ko muna itong fuse. Para malaman natin kung mag-normal na yung kanyang bias voltage. Kasi wala namang shorted yung kanyang power output transistor. Hindi ko lang ganong napansin kanina. Medyo excited lang akong baklasin yung output. Ngayon nakita ko na buo naman yung power output. Nung biniswal check ko, open pala talaga yung kanyang fuse. Pero ganun din naman yan kasi i-check din natin yung kanyang power output transistor. So palitan muna natin tong fuse na to mga bro. Kasi nung tiningnan ko kanina, akala ko yung pala kung malapitan talaga, kinikita ko lang sa inyo mga bro. Open mga bro, putol sa ilalim. So palitan na lang muna natin to para malaman natin kung mag-normal na yung kanyang bias. Palitan ko muna mga bro. So tuloy natin mga bro. Ito ating ginagawang concert na KC East DAS222. Dahil hindi natin natapos kahapon dahil medyo ginabi tayo mga bro. So napalitan ko na yung fuse dyan na putol mga bro. So bayasan muna natin kung normal lang yung kanyang bias voltage. So power on natin. So diretso na tayo kaagad sa emitter mga bro. So dali ko muna talaga yung ating tester. So ito yung pinaka-emitter niya mga bro. Yan. Nag-ground na tayo. Nakauna ba? Yan, nakauna. Yan. 0.01. So kabilang channel tayo mga bro. Guy, mataas yung kabila. 35 volts ang lumalabas mga bro. Supply ang lumalabas sa emitter. So may problema tong ating kabilang channel. 35 volts 35.6. Yung kayang bias voltage. Supply ang lumalabas mga bro sa emitter.
So pag kinabitan mo ng speaker yan, maaaring sisirain yung speaker mo. Masyado mataas. So ito trouble mo natin yung mataas na voltage, mga bias voltage yung kabilang channel mga bro. Dito yun, no? Ito yung emitter niya mga bro. Ito yung resistor na 5 watts na ano, 0.47 ba ito na resistor? 0.25 pala. Mali ako mga bro. 0.25 na resistor. Ito yung emitter, oh. 35.5 mga bro. Masyadong mataas. So focus muna tayo sa dito na channel mga bro. Yung sa mataas na bias voltage. Kailangan mapanormal muna natin yan bago natin lagyan ng power output transistor. Para hindi tayo magkaroon ng masiraan ng power output transistor mga bro. So update ko na lang kayo mamaya mga bro. Ito troubleshoot ko lang tong mataas na bias voltage na channel. Para malaman natin kung anong dahilan, kung anong naging sira, bakit masyado siya mataas. So, update ko na lang kayo mamaya mga bro. So, na-check na natin lahat mga bro yung ating transistor dito. May nakita kasi ako munting may maliit na kinalawang na transistor mga bro. Ito yun na transistor. Napansin ko kanina, may kinalawang pala yung isang paa. Ito yun mga bro, ito yun na transistor. So pinalitan ko na kaagad, hindi ko na tinisting kasi putol na siya. Mahirap na ikabit talaga yan, kahit tugtungan mo man. Baka hindi na magtagal mga bro kasi kinalawang. Kaya pinalitan ko na siya ng bago. So ito yung na transistor mga bro. So try na lang natin bayasan kung maging normal na yung kanyang bias voltage. Kasi yun lang naman nakita kong kinalawang mga bro. So power on natin. Yan, naka-power on na, may display na siya. Tingnan natin yung bias voltage. So didiretso na tayo dito sa may nasira na transistor na kinalawang. So ilapit lang natin yung ating tester mga bro. Emitter kaagad, ito yung mga bro, yung 5 watts na resistor na 0.25. Yan, nakita nyo mga bro. 0.3. 0.3 ay 0.03. Balik na tuloy. Sinsya na mga bro. 0.03. So normal na yan mga bro na bias. Sa kabila tayo. Yan. 0.01. Nagbabago-bago. Pero safety na yan mga bro. Pwede na natin kabitan natin ng power output transistor. Hindi na tayo mangamba na masisiraan pa tayo ng power output kasi mababa. Normal na yung kanya mga bro. So ikakabit ko lang muna yung power output transistor natin mga bro. Tingnan natin kung tutunog na ito. Kasi pag ganyan bias nga mga bro, safety na yan. Hindi naman nanira ng output yan kasi mababa na siya. So kabitan ko lang. Yan lang ang dahilan yung transistor na ito na isama mga bro. Kinalawang yung isang paa kaya naputol na mga bro. Kaya tumaas yung kanyang bias voltage. So kabit ko lang yung power output para ma-sound check natin kung okay na siya mga bro. So ito na mga bro, na kabit na natin yung ating power output transistor na 4. So sound check na lang natin mga bro para malaman natin kung okay na yung kanyang tunog. Kasi okay naman na yung bias niya mga bro. So power on natin para malaman natin kung okay na siya. Power on natin. DVD lang muna gamitin natin mga bro. Yung ating mahiwagang USB. Napaulit-ulit na lang yung tunog. Tugtog. So volume tayo mga bro. So Twitter lang muna, testing muna natin mga bro. For safety lang, mamaya natin ikabit yung kanyang malaking speaker. Pag marinig na natin yung okay na yung tunog niya. Twitter lang muna tayo mga bro. So pa-volume tayo. So kung marinig natin okay na yung tunog niya sa yung right channel, lipat muna natin sa left channel mga bro. Sa right channel yan, so left channel natin, kung tingnan natin kung okay na rin yung tunog niya para pagkabitan natin ng malaking speaker.
Lip channel tayo. So, okay din ang tunog mga bro. Pwede natin kabitan ng malaking speaker to mga bro. O final testing natin. Kakabit ko lang yung malaking speaker mga bro. So, kinabit na natin yung ating malaking speaker mga bro. Testing natin. Tingnan natin kung magandang tunog dun sa malaking speaker. So, power on natin. Volume tayo mga bro. Medyo babad lang natin ang kusto mga bro para iwas back job. O sa mga mahilig mag-chatsa dyan, hatawin nyo na mga bro. So ipakita ko lang pala mga bro sa inyo yung transistor na sira mga bro, yung putol ang paa. Ito lang yun mga bro. Itong 2 in 551 mga bro, 2 in 5551. Ito yung transistor na ito mga bro, kinalawang yung paa. Ito yun oh. Pinakita ko lang, yan lang ang dahilan kung bakit tumaas yung bias voltage niya mga bro. So babad pala natin ng konti. So okay na ito mga bro, fix lang natin for final testing. Sarado natin mga bro kasi hindi pa naka-screw lahat yan sa ilalim mga bro. At least maganda na yung tunog niya mga bro. Okay na, nahuli na natin yung kanyang diferensya. Sarado ko lang mga bro for final testing. So ito na mga bro, final testing na natin itong ating concert na KCS DAS 222 mga bro. Final testing natin, power on. So volume tayo mga bro. Sakalao, gawas-was, posdake, abaw, pupuarte. Tumbahan kamayan ka nagkatakok yung bomba.
kantidad nga 2,000 pesos. Bombahan nga masunog amplifier. Bombahan kamayad nga nagatakok-yapok. Bombahan tudo-tudo agod mapingas unto kaupod mo. Bomba. So, okay na tong ating ginagawang amplifier na concert mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood at magandang umaga po sa ating lahat.